Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. And today's vlog, isang loan app na naman ang i-share ko sa inyo. And sa video na ito ay i-check natin kung talagang maganda ba ito utangan. Kasi nakita ko yung odds ng loan app na ito. Ayan siya, merong nakalagay na terms na 3 months, 6 months at 12 months daw. And pwede nga daw po tayong makiram dito hanggang 50,000 pesos kung napapansin nyo yan ha. Ayan, hanggang 50,000 pesos daw yung pwede nating mautang at meron itong 51,500 lang na repayment. Kung sakali nga daw na naaprubahan nga ang ating loan application, 51,500 lang itong repayment, okay? So, akalain mo yon kung ito talaga yung pagbabasehan natin, ay parang okay siya utangan kasi yun nga sa taas, 3 months, 6 months, and 12 months yung loan terms and then yung 50,000 nga, meron lang itong monthly repayment na 1,500 at ayun nga po, total repayment ay 51,500 pesos. So, titignan natin kung okay ba itong pautangan na ito. Isang valid ID nga lang daw yung requirements. At first approval daw yung loan app na ito. And akalain yung mga beshies, meron pa itong nakalagay sa isang ads na naman nila. First approve nga, high quota and quick arrival. At meron silang nilagay na sample computation. Na kung sakali daw na manghiram ako ng 30,000 pesos, ito yung sa una, and babayaran siya within 3 months, ang repayment lang ay 30,900 pesos lang. And then, kung 6 months daw, then manghiram ako ng 60,000 pesos, bali ang repayment lang ay 61,800 lang, di ba? Kapag 80,000 pesos daw yung hihiramin ko, merong 8 months na loan terms, bali ang repayment lang ay 82,400. At dito naman sa 100,000 pesos mga beshies, repayment lang ay 103,000 at payable sa loob ng 12 months. So, di ba napakaganda sana itong loan app na ito kung talagang ganito sila magpautang na mababa yung interest, na mababa yung repayment. I mean, hindi ganoon kataas yung pinatong nila and mahaba yung loan terms. Kaya naman, dinownload ko yung app na ito and syempre, sinubukan ko talaga na utangan para ma-check nga kung maganda nga ba talaga. Maasahan nga ba talaga kapag kailangan natin ng extra cash nga para sa mga pang-emergency na pangangailangan. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ayan, may good news nga po ako sa inyo. So, sa every video or bawat video na ina-upload natin dito nga sa aking channel, ako ay nagbibigay po or nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, bali ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo. Syempre, i-like yung video at huwag kalimutan na i-share. Bali, mamimili ako kung sino yung mabibigyan natin via YouTube comment picker. Okay? So, maaaring magbigay ako ng 1,000 pesos, ng 500, ng 200, or 100 pesos. Subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, bali ang i-share ko sa inyo itong Pera Mo Online Peso Cash under nga ng Magician of Money Lending Corp. So, for sure, marami sa inyo yung nakapag-try dito sa Pera Mo Online Peso Cash. At iba't iba yung experience nyo. Pero yun nga, susubukan ko na utangan para sa mga wala pang idea kung paano magpautang itong pera mo. Once na-open natin yung app mga beshies, ayan, meron agad-agad notice na kinokollect daw nila yung SMS data, yung location, camera, contact data, installed application, at yung device information. Allow pera mo to take pictures and record videos to send new notification. Click lang yung allow or don't allow. Pero syempre kapag don't allow yung itap natin, talagang hindi mag-proceed ng ating loan application. So agad-agad mga beshies, pwede daw akong makahiram hanggang 10,000 pesos. Meron itong nakalagay na 120 days na loan terms at low interest rate daw. So, yung 120 days, bali halos nasa 4 months na rin. And reliable license daw yung loan app na ito. So, welcome to Pera Mo. So, para nga makautang tayo dito,
Same with other loan app na naman, na maglalagay lang tayo mga beshes ng ating mobile number or valid mobile number, and pagkatap mo ng send OTP, may matatanggap nga po tayo na one-time password na kailangan din natin ma-input dito. Para sa mga bago nga na gustong umutang dito, ay sana mapanood nyo yung buong video, diba? Para at least, bago nyo pa i-install yung app, bago pa kayo umutang sa loan app na ito, ay may idea na kayo kung ano yung possible na ma-encounter nyo. So, ito na nga mga beshes yung mga ID na tinatanggap. Yung Voters ID, PRC, UMID, Postal, Passport, OWA ID, GSIS-ID, yung mga Voters ID, pwede daw. So, sa akin, UMID yung pinili ko. Ganito lang mga beshies, sasagutan lang natin itong mga basic information, like yung kompletong pangalan nyo, syempre, saan ka ba nakatira, ano yung trabaho mo, at ayun nga po, kailangan yung mag-upload ng isang valid government ID. Ayan, sagutan daw natin itong birth date at yung gender. Okay? And then after nun, meron pa itong facial verification. So, itong pera mo mga beshes, same lang siya sa iba't ibang mga loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store and Shopee Store. So, by the way, itong pera mo, para sa hindi pa po nakakaalam, ay pwede siyang ma-download sa Google Play Store. Pero kasi hindi ko kayo na-encourage na utangan ito. So, maari na nakita nyo nga yung odds ng pera mo. Diba? Parang sa tingin mo, parang okay siya utangan. Lalong-lalo kapag first time mo na umutang sa mga ganitong loan app. Pero yun nga po mga beshies, panoorin nyo yung buong video, okay? Dito pa rin po tayo sa personal information. So, ito yung sinasabi ko kanina na kailangan nating maglagay nga ng ating present address, and then yung email nga or email address kailangan daw natin ma-input dito. So, for example, sa akin, san@gmail.com, and send phone at yung social account, kailangan pa din daw natin na maglagay nga ng ating Facebook account. So, pasensya na po kayo kung medyo maingay ang ating background, diba? So, naglalaro kasi yung baby ko sa baba. So, ayan, meron pang itong social account mga beshies. Ito yung Facebook. Kung ako yung tatanungin nyo, hindi ko talaga ilalagay yung totoong Facebook account ko dito, no? Kasi syempre pag nilagay mo, di ba minsan yung iba't ibang mga loan app, once na nag-post due yung account ni client, or pag hindi pa siya nakakapagbayad, minsan mini-message nila yung friend ni client sa Facebook, lalo nga kapag nilagay mo during application yung Facebook account mo. So sa akin, hindi talaga ako naglalagay ng ganyan ng aking Facebook account ko. Pero syempre mga beshes, hindi ko naman sinasabi na itong pera mo, yung ganon na yung tipong mini-message yung friend ni client or ni borrower once na hindi ito nakapagbayad doon sa due date, then yung friend ni borrower sa Facebook ang sisingilin sa kanyang utang. So, hindi ko sinasabi na itong pera mo, pero usually po kasi, yung iba't ibang mga loan shark or loan app, ay ganun po yung ginagawa nila. Meron pa itong contact information. Lalagay lang tayo, ayun nga, yung kilala nyo, syempre. And after nun, meron pa itong facial verification. Dapat lang natin yung cellphone sa ating mukha, then follow lang natin yung instruction. And ayan, recognition success. So, ito nga yung part na kailangan nating mag-upload nga ng isang valid government ID. Meron pang last part pala. Mag-upload tayo ng isang valid government ID. So, ayun nga po, UMID yung nilagay ko. At kung mapapansin yung mga beshies, merong offer itong pera mo sa akin na 10,500, merong 3,500, ganyan. So, mamimili nga lang daw ako kung saan dito yung kukunin ko. Pero bago yun, lalagay natin kung saan nga daw natin gustong matanggap yung loan proceeds. So, pwede via e-wallets or via bank. 10,500 daw yung pwede kong utangin dito. Then, merong 3,500. Ay, pagka-click ko nung 10,000 na uutangin, bari merong dalawa, peso 8 and peso 7. Tigti 3,500. Then, dun sa isang 3,500 mga beshies, meron itong iba't ibang mga ikakaltas daw nila dun sa 3,500. Tas kung ano yung matitira nga, yun yung matatanggap ko. So, like for example, ito nga, management fee. Merong interest na 25 pesos. So, i-total natin mga beshies. So, 25 pesos na interest. Tapos, merong account manage fee na 137. And then, meron pang platform service fee na 344. Saan na ba yun? 344. And then, risk fee, diba? Another 344. And then, meron pang credit fee plus 550. So, grabe mga beshes ha. Umabot ng 1,400 agad-agad
itong ikakaltas ng pera mo doon sa approved amount na 3,500, diba? So, napakalaki po itong mga beshies. 1,400 agad-agad. Yung 3,500 na naaprubahan, ileles natin ngayon yung 1,400 na charges or yung mga iba't ibang fees nitong pera mo. So, bali, ang matatanggap ko lang mga beshies ay 2,100 pesos, diba? So, nakakaloka itong mga beshies ko ha. So, isang loan app na naman hindi ko siya nire-recommend sa inyo kasi, yun nga po, 3,500 yung uutangin. Then, napakarami yung iba't ibang mga charges nila, like nga yung interest na 25 pesos, account management fee or account manage fee 135, platform service fee 344, risk fee 344, and credit fee 550. So, ang total lahat nitong ikakaltas nga nila ay 1,400. So, kung ilas natin, 3,500 less 1,400. So, bali ang matatanggap ko lang ay 2,100. At sa due date, kailangan magbayad ng 3,500. Usually po sa mga ganitong loan app, ang loan terms na ino-offer ay 7 days, 10 days lang. Okay? So, itong pera mo mga beshies ay isang loan app na naman na hindi ko siya nire-recommend sa inyo. Doon napakabilis yung approval nga dito sa pera mo, fast approval siya, mabilis yung pag-process nila ng loan application, kaya lang kasi napakataas itong iba't ibang mga fees nila. Kaya isang loan app na naman hindi ko nga nire-recommend sa inyo, pero syempre nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong subukan na utangan yung loan app na ito or hindi. Pero kung ako talaga yung tatanungin nyo ay hindi siya magandang utangan dahil nga po sa napakaraming mga fees, diba, na ikakaltas nila. Tapos kung ano nga yung matitira, yun lang yung matatanggap natin. So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys and see you sa aking next video. Bye-bye!